Tahimik ang paligid habang naglalakad si Marco sa gitna ng makakapal na puno. Napadpad siya sa isang malinis na clearing kung saan ang damo ay tila hindi pa naapakan ng kahit sino. Walang hangin, walang ingay ng mga ibon. Pawang katahimikan lang ang bumabalot. Napansin niyang kakaiba ang mga aninong gumagapang sa gilid ng glade. Hindi ito galaw ng araw o ng mga dahon, kundi parang may sariling buhay na naglalakad ng walang tunog. Habang nakatitig siya, napansin niyang walang kahit anong tunog ang bawat galaw ng mga anino. Kahit ang mga dahong natatapakan ng mga ito, hindi naririnig ang kaluskos. Nagsimulang gumapang ang mga anino papalapit, dahan-dahan, parang sinasakop ang liwanag na natitira sa paligid. Sinubukan ni Marco tumakbo, pero napansin niyang parang may invisible na pader na pumipigil sa kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang anino ay biglang humiwalay sa kanya at sumali sa mga gumagalaw na dilim. Unti-unting nilamon ng katahimikan ang kanyang pandinig hanggang sa wala nang natira kundi malamig na yakap ng mga aninong walang ingay. Nang magising ang araw, wala na si Marco at ang clearing ay nanatiling tahimik, puno ng mga aninong nagmamasid, naghihintay ng susunod na mapadpad.